O sana, mamatay na talaga siya. Viral agad, no? Dami talagang followers niyang Detective XY na yan eh. Paano ba yan? Hindi ba natin mapipigilan yung pagkalat ng video na yan? Naawa na ako kay Pauline, lalo siyang nadidiin eh. Pati si nanay, tsaka si tatay. Actually, lahat tayo dito apektado. Bakit hindi kaya magpa-interview din kayo? May kilala akong content creator, tinatakan din niya family issues. Para magdepensa niya yung pamilya niya. Pati na rin si Colleen. Pwede siguro. Sige, paano pag lumaki yung issue? Pag sinagot kasi natin siya, yung Hazel, sasagot yan pabalik. Tapos kailangan na naman nating depensahan. Eh, di ba yun yung ayaw ni Colleen? Kaya ang nag-social media detox yun eh. Lalo lang Google. Paano yun? Hahayaan na lang natin yung impactang yung manalo. Eh parang hindi naman yata tama yung wala tayong gagawin, di ba? Hindi nang kasi pag pinatulan natin yan. Sige, ano pinagkaiba namin sa kanya? Ang pwede lang natin gawin, kapitan ng totoo. Basta patunayan natin sa korte na walang kasalanan si Colleen. Malilinis natin ang pangalan niya. Pangalan natin. Ako nga dito ang biktima. Ako pa pinapalabas mo may kasalanan. Nakita niyo naman, di ba? Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Siya unang nanakit sa akin. Kailangan talaga makipagtalo ka on cam. Mrs. Cruz, hindi ho kasi nakakatulong yung mga ganitong klaseng exposure. Lalo na once the proceedings start. Anything you say can be taken against you. Baka ikaw pa yung makasuhan. Attorney, kaya ka nga nandyan eh. Para depensahan ako. Mrs. Cruz, pero kung ikaw yung mali, Pero trabaho mo pa rin hanapan ng tama. Pwede ba, attorney? Kasi pinagagalitan mo ako, kumain ka na nga lang. sinasabi ko lang naman ho eh, mag-ingat po kayo sa mga galaw nyo. Ano ba kasing issue, attorney? Nakaka-stress na nga si Velma, dumadagdag ka pa. Babayaran naman kita kung magka-problema eh. Buti pa si Timo eh. Madaling mapasunod. Si Timo? Yung driver na nakabangga kay Jessica? Ano ibig mo sabihin na mapasunod? So, Mrs. Cruz, ibig sabihin tama ako all along? May ginawa ka talaga sa Timo na yun? Relax. Wala, attorney. Wala akong ginagawa. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo yan? Oh. Okay, sige, fine. Kung hindi ka naniniwala, wala akong magagawa. Pwede, umanap ka ng ebidensya kung gusto mo. Para mapatunayan mo yung haka-haka mo. Mrs. Cruz, I'm warning you. Kapag ka may ginawa ka talaga dyan sa Timo na yan at inalter in any way yung mga testimony niya, that's perjury. Hindi lang si Timo yung makakasuhan, pati ikaw. Let me also warn you. Hindi ako para pagalitan mo. Dapat pinoprotektahan mo ko. Make yourself useful. At hindi yung binubwisit mo yung araw ko. Anak, nagdala kami ng paborito mong pagkain. Pati na rin yung mga gamit mo, nagdala rin kami. Nay, sorry po. Inaway na naman kayo ni Hazel dahil sa akin. Nagpapahiya na po kayo. Anak, wala kang dapat ipag-sorry. Anak, wala ka namang kasalanan eh. Ha? Anak, kami nga dapat yung mag-sorry sa'yo eh. Wala kami nagawa para ilabas ka. Eh, kung nakapagpiyansa lang, di sana nasa bahay ka ngayon. Hindi ka agad maaaway ni Hazel. Sinaktan ka na naman ba niya? Ha? Nay, wala naman pong kaso sa akin yung sampalat sa bunot niya eh. Mas natakot po ako sa sinabi niya. Nay? Nay? Totoo po ba yung sinabi ni Hazel? Hindi na po ako makakalabas dito.
Nalipat daw po ako sa City Jail tapos doon na po ako panghabang buhay. Anak, hindi mangyayari yan, ha? Maniwala ka sa amin, pinapangako namin. Gagawin namin lahat para ipagtanggol ka. Anak, magtiwala lang tayo sa Diyos at sa batas. Mapapatunayan natin na wala kang kasalanan. Makakalabas ka dito. At babalik ka sa dati mong buhay. Pangako namin yan ng tatay mo. Ate Emmy, bakit ganon? Kapag andito naman sila nanay, na-encourage ako. Pero pag wala na sila, natatakot ulit ako. Nakakatakot naman talaga. Pero at least, pwede mong ipaglaban ng totoo. Na wala kang kasalanan. Di gaya ko na nagkasala talaga sa batas. Ano po bang kasalanan mo, ate? Pinatay ko yung uncle ko. Nahuli ko siyang nire-rape yung kapatid ko. 16 lang si Jackie Lou. Sinubong ko siya sa auntie ko pero hindi siya naniwala. May sakit kasi sa isip ng kapatid ko. Baka nga raw ginusto pa ang nangyari. Sinubukan kong magsumbong sa mga pulis pero mas pinaniwalaan nila si auntie at uncle. Kaya ayun, ako ang naningid. Pinukpo ko sa ulo si uncle hanggang mamatay siya. May nagawa ka man na mali. Ang resulta naman na nasave mo yung kapatid mo. Ako, hindi ko na-save si Jessica. May pangarap kami. Pangarap namin magtayo ng sarili naming restaurant. Mahilig kasi kaming magluto pareho. Pero paano na namin din matutupad ngayon? Colleen, pwede ba naman tuparin mo para sa inyong dalawa? Kaya tibayan mo ang loob mo. Ipaglaban mo ang totoo. Yun lang ang paraan para maligtas mo ang sarili mo. Sana nga magawa ko yan natin. Colleen? I'm Jiro Gomez, reporter from PNTV 42. Pinagbawalan ako ng attorney ko na magkwento kahit na kanino. Pero chance mo na to para malinis ang pangalan mo. O, di ba tigilan mo na si Colleen? Nakapagpiansa na raw si Colleen. Ano? Paano nangyari yun? Mrs. Cruz, meron din ho kasi tayong mga exception. At saka nakadepende pa rin yan sa executive judge. Baka personal nila nakakilala yun. Sino sila? Certain attorney Artemio Vital, who's representing Noah Salvador. Noah Salvador. Paano ka nakalabas? Paano ko nakauwi? Bunso!